Kitang tanan adunay katungod nga masayod kalabot sa mga kalihukan sa pangagamhanan. Ang kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Edgar Migrinio Chato mihanay ning sinimanang tulumanon aron masayod ug mahibaw ang katawhan. Kita ug ang gobernador. Kita ug ang gobernador. Mga palisiya sa probinsya nga may kalambigitan ang kinaiyahan, agrikultura ug turismo nga maoy sandayong sa panginabuhian ug ingon man sa panglawas ug edukasyon sa katawhan, maoy lintong ganay nga hisgutanan. Kita ug ang gobernador. Uban sa mga sakop sa Bohol Tri-Media Association ug uban pang sektor, atong kukabilduhan ang ugma sa atong lalawigan. Kita ug ang gobernador. So Magana, welcome din atong sinimanang tulumanon kita ang gobernador. Live ta Magana, there is conference room sa Governor's Mansion. O mapatita sa mga stations yung pinag-uban ka nato matang fairness ang atong anchor station Kalibutaga, ang station DYTR. Ang atong mga partner stations nga ka-live ka dahil sa nagpahis na peran, pinagi sa DYRD. Sa lungsod sa Ubay, pinagi sa DYZD, DYAA o Hot FM. O sa lungsod sa Hagna, pinagi sa DYMA o radyo natin, no? Nga maluhugta sa mga lungsod sa García Hernandez, Hagna, Duero, Mabini, Carligay, Alicia, Anda, uwan pa mga lungsod sa Carmen, maluhugta rito pinagi sa DYDL o kanato mga live streams, internet connections sa station DYDR o sa DYRD. And of course, yung atong FB accounts sa NCOM. So may buntag yung tanan. O welcome ng atong tulumanon kita ang gobernador. Mabati po ito Magana o atong ipagtibayan at atong mga isun nga naminyo na ito nasa gawas sa nasod. Labi na diha sa Saskatchewan, Canada. Si Rodney, si Jessica, Italy, si Lucy, yun na sa naminyo na ito. And of course, si David Coliosa sa Edmonton, si Berna sa Edmonton, Yapon, o sa California. O sa California, Magala, sa New Jersey po, si Rene Borra. So dito magdagan, na atong governor sa atong mabati sa iyong report Kalibutaga. So Megala, please welcome Governor Edgar Chato. Good morning, Gov. Dagang salamat, Tutsi. Dagang salamat sa itong mga tigpanginaw sa kainginan. Labi na sa itong mga kaigalaan sa Bohol Tri-Media. Kung ganato usap ng mga kaigsunan nga naasa ilang sa tagsa kapanimalay, dili sa atong lalawigan sa Bohol, gawa sa atong lalawigan, sud sa nasod ng Pilipino, o nga ito mga kaigsunan nga naa sa lain-laing dapit sa tibok kalibutan. Maayong buntag, maayong luto, o maayong gabi sa tanan. Ngayon nasod kita sa atong sinimanang Sibya, sa kita o ang gobernador, nga mga taltayan sa atong Kapitolyo, nga ito sa atong katawhan. Pinaagi sa atong Bohol Tri-Media. Karong adlaw, doon ay datong kalihukan sa lungsod sa Talibon, nga mao kini ang Provincial Cooperatives Congress o gusto sa kini pagdumala sa atong chairman sa Cooperatives Committee o sa Cooperative Council sa lalawigan sa Bohol, si Board Member, Senior Board Member Benji Arcamo o payong tamo-tamo sa maong kalihukan o sa kalatuig na kini nga magpalig-on sa mga kooperatiba nga mo'y naghatag o lig-on nga taytayan o gagyanan sa mga ekonomikanhon ng mga kalihukan ngadto sa atong suok-suok na nga mga dapit sa atong katilingban sa lalawigan sa Bohol ug daghan tang i-recognize usab nga mga outstanding cooperatives sa atong lalawigan Bulanon, sa atong micro, small, medium enterprises in partnership with the different agencies of the national government and provincial government apil na sa atong mga kalungsuran usa i-welcome nato ang atong mga cooperatives. Usa ka libo ni sila expected to be represented dinha sa lungsod sa Talibon. Sa unang convention dinigihimo sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Ug karong Domingo atong pinumduman na atong mga kaigsunan nga October 15 ikalima kini nga anibersaryo sa pagkahitabo sa 7.2 magnitude earthquake atong 2013 sa atong lalawigan sa Bohol o sa kada tuig gipahinumduman nato ang atong mga kaigsuonan sa atong gitawag og Day of Prayer and Thanksgiving. Day of Prayer tungod kay
atong iampo usab katong tanan nga nahiagom sa miaging trahedya sa linog sa 2015 o 2013 October 15 o ato sad nga ihalad sa kaitasan ang mga pasalamat sa fast recovery sa madali ang pag-recover o pagpahiuli sa atong lalawigan sa Bohol o tuod man ang atong mga development initiatives human sa linog nabalik ang atong lalawigan even surpassing the records of tourism arrivals. Atong average growth rate as reported by NEDA and the Central Bank of the Philippines ng 9.1% 2014 to 2017. Mga indicators ni sa pagbalik sa paglago sa ekonomiya sa Bohol human sa trahedya o magpasalamat sa nagkalain-lain ng mga ahensya nga tabang sa restoration sa atong mga simbahan, sa atong mga edipisyo or buildings. We have a new capital coming. We have a new airport also to be completed this year. Makita nato ang atong mga kadalanan o ang atong mga taytayan. Many are already completed, some are still ongoing. Ang atong mga pantalan nga naguba sa una restored already o ang atong mga kadalayan nga gipang naigo sa maong trahedya na ay mga nahuman o na ako'y nagpadayon pa. At kung niyaging Miyerkules, gitabungan nato ang sa kasalinan workshop sa atong FIBOX, uban ni Undersecretary for Disaster Risk Reduction and Climate Change sa DOST, si Dr. Renato Solidon, o gihimo ang seminar workshop for LGUs on earthquake awareness and preparedness for the province of Bohol. O dito sa mga kaliukan, i-hand over ni Director Solidum Canato ang earthquake hazard maps for the different towns in the province of Bohol. Kuyo na ito ang atong PDRRM officer, si Anthony Damalerio, o ang mga kauban usap gikan sa mga kalungsuran, pinanguduhan ni Queenie Melody Foliante, ang DRRM officer, president sa association. O diha tanan ng mga staff sa nagkalilain nga buhatan nga dunay kalabutan sa disaster management o ato sa nga gitanggungan kagahapon adlaw ang mga kaliukan nga dito sa lungsod sa Tubigon o kadto mauusap ang pag-turnover sa mga shelter programs nga nagpadayon hangtod karon. Unya sa bag-o na sad nga administrasyon sa DSWD kay na may bagong sekretary nga musulod sa DSWD ang commitment nila padayon ang kadto mga gitiwas pa nga mga shelter programs sa DSWD. All other agencies from school buildings, reports, uban pa tapos ang ilang mga programa or they have continued their programs para sa rehabilitation sa mga school buildings. O ato sa nga iba-iba nga sa local infrastructures, makita nimo nga nausab na yun ang atong mga edipisyo sa mga munisipyo, mga health centers, mga barangay centers o barangay halls o uban pa nga mga local infrastructures nga mausab ang focus sa atong DILG BEA o uban ng support programs. So, aning mahina o mahistorya ta sa ekonomiya sa lalawigan ng atong private sector, labi na sa atong Chamber of Commerce and Industry, dako kaay sila o tabang sa pagpahiuli sa atong ekonomiya sa lalawigan sa Bohol. So to everyone, let us pray for our persons nga na himong biktima sa maong linog, 212 ka mga nasawi sa maong linog o ato sang ihangad sa kaitasan sa pasalamat sa recovery nga atong na sinati din sa atong lalawigan sa Bohol. Karong mga panahon na atong gipadayon ang pag-finalize sa atong 2019 nga budget sa lalawigan sa Bohol nga sa atong estimates kay wa man mahuman mukabat ni og mga 2.5 billion og hopefully mahumanan ni on time for the submission of the budget for 2019 ngadto sa atong sangguniang panlalawigan because under the rules and under the law
sa guni ang panlalawigan man mo enacting body. Sila mo approve sa budget for the next year. O ato sa pasalamatan mga buhatan na bilang sa Konrad Adenauer Foundation, ang paglusad din sa Bohol sa local government integrity circles, pinahuluhan sa county representative sa Konrad Adenauer Foundation si Stefan Maria Boas tulong sa iyang mga kauban. O dito sa maong kalihukan, i-enlist nato ang participation sa multi-sectoral groups na kaman sa atong akibis sa pamatan dili sa atong lalawigan sa Bohol. Aron nga mahiusa ang lihok para sa integrity circles, campaign on transparency, campaign on tariff against corruption, o kampanya para sa efficient systems and procedures dinhi sa atong pangagamhanan sa lalawigan sa Bohol o ang ato sa mga partnership with the private sector. Kuyog nila ni BCCI, Bohol Chamber of Commerce and Industry President Alaloy, nila sa atong bar, Bohol Association of Hotels and Resorts, mayat kasatan sa atong mga NGOs and CSOs, represented by Emil Slinda o Lubanta. So, Kining Logic is co-funded by the European Union and implemented by the Konrad Adenauer Stiftung with the European Chamber of Commerce and Industry. So, mga partners together with the League of Provinces, League of Cities, and League of Municipalities. May bisita usab din sa ato, no? Kaya ato na yung actually ay niaging anlaw dito kita sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o sa pagdapit sa PCCI tungod gihapon sa nominasyon sa Bohol Chamber of Commerce and Industry na ang Bohol in 2015 ay gihapon ang most business-friendly province in the entire country. So, sa Merking Tuig, 14 ka mga probinsya nasa finalist, karang Riga, 15 ka mga probinsya nasa finalist, including the province of Bohol. So we would like to thank again the Bohol Chamber of Commerce and Industry for the nomination. Kunya atong pasalamatan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry sa ilang pagdapit ka nato dito mismo sa tagig sa buhatan o sa building sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Atong pong pasalamatan ang atong PCSO, no? Philippine Sweepstakes Office, na nagpadala sila sa duha ka team din sa atong lalawigan sa Bohol. Ang PCSO nagpadayon sa paghatag sa mga benepisyo sa atong mga indigent patients sa lalawigan o minsaadsab sila sa delivery sa dugang mga bagong ambulansya sa atong lalawigan sa Bohol. O dihay duha ka team nga nag-ami din from the PCSO. One was on the documentary film nga nag-document sa atong lalawigan sa Bohol on the area of tourism, agriculture, and the industries that are helping our economy. At the same time, mga programa sa PCSO nga nabenepisyohan ang atong lalawigan sa Bohol. O nagtigong nga po ang atong mga mayor tulad sa usa sa mga executive assistants, General Alexander Balutat, si Major Manuel Paninal, sa PCSO, yung banan ni Manager Bobby Cinco. May tanggong sila kung yung board member ng sa mayor sa atong Peace and Order Committee sa Sangguniang Lalawigan para sa humihimok na dialogues kuban sa atong mayor. Aron ang mga mekanismo sa legal implementation of legally authorized na mga operators of the PCSO in the province can be clarified. So, nahimok sila sa Tigong, dito sa JJ's, o atong itambungan sa makadali, no? Pagsugod sa wala pa ganit makasunod ng meeting at nagyantuhan sila para ma-level off ang pagsulot gikan sa atong PCSO. And sa this in an effort to eradicate illegal gambling in the province at the same time, saying to it nga PCSO, a legitimate agency of government, to generate also funds for our indigency program, masuportaan sa atong mga nagkalain-lain ng mga kalungsuran. So, atong pasalamatan nga nagbisita sila din sa atong lalawigan sa Bohol. Unya, lain usap nga pahibalo, doon na tayo bago nga na-assign usap na jail warden sa atong lalawigan sa Bohol. Gipulihan ang ato ang kanhi warden nga mao si Felipe Montejo
of incoming BDJ Warden Chief Inspector Richard Tulabing. We emphasize to the new BDJ Warden na i-review ang ilipaso ang mga issues and concerns affecting the jail management. Lakip na ang mga kaso nga makasulod ang mga kontrabando dito sa ato nga jail, whether illegal drugs, illegal use of cell phones, o illegal nga mga paraphernalia nga makasulod dito. They have to impose stricter rules din sa ato BDJ. Unya, gawas ana ato sa gikahisgutan ang mga ongoing infrastructure projects sa masadugan na selda, kay atong nabantayan ng mga hinay ang trabaho sa contractor, ato sa nag-follow up no, sa atong engineering o sa contractor yung nag-handle sa mga project. O ato sa nga pasalamatan ang atong mga kaigsuunan nga nagpadayon o suporta sa mga kalihukan sa atong lalawigan sa Bohol, labi na sa malatuson ng Bohol Milk Festival. Kinaunhan ng Livestock Technology Expo nga nahimo dinha sa Cultural Center uban sa ikaupat nga National Carabao Conference. Ikaupat nga Milk Festival, ikaupat nga National Carabao Conference, ug ang first Livestock Technology Expo nga National Conference kadto nga gihimo diha sa Cultural Center. Usa ni ka paghatag og importansya or emphasis sa atong pagsiguro nga ang atong lalawigan sa Bohol makabot gyud ka nang gitawag o milk capital of the Philippines, dili na kay milk capital of the Visayas. No? So ang Kongreso nag-hisgot mahitungod sa Carabao Cooperatives Development and Management o ang mga Carabao Farmer Champions na nambong sila appeal sa dairy entrepreneurship, no? O ang mga teknolohiya nga ilang ipaambit on the various schemes, no? Appeal ng waste management o uban pa. So atong palipayan ng Department of Agriculture kung sa atong Provincial Veterans Office ubos ni Dr. Bing Lapes sa mga kalapusan aning bahina sa atong kaumahan o sa atong mga kahilipan nga mo'y nahimong primary industry sa atong lalawigan sa Bohol. Appeal ni sa gitawag nato Eat Bohol, Health, Education, Agriculture, Tourism, Information Technology. Unya, magpasalamat sa ito nila ni Father Kibut Estepa sa pag-allow nila na ang daan nga building at tapat sa atong elementary school sa una. Very memorable ni Governor Edgar Chato kani Holy Name University Divine Word College Elementary School kaya diyan ang tanaman sa atong elementarya. Doon na tayo old HE building diyan ang gitawag o old scan building nga mao karon ang mahimong venue no sa mga programa ubos sa Bohol Institute of Living Traditions in the Culture and Arts program ubos ni sa atong CCCAD kuyog sa atong NCCA Center for Culture and Arts Development usab sa atong probinsya ug sila Gabi Lambad and DepEd kuyog sa mga public and private institutions o mga artists mismo ug ang atong simbahan sa Commission for Culture with Father Ted Milan Toralba. Ang Bohol Institute of Living Traditions nga anha karon mahimutan sa Old Scanlon Building nga naa sa karaan sa elementary school tupad yun kaayo sa Tagbilaran Community Hospital. I-develop kini nga usa ka cultural na educational institution nga mo center o mohatag og focus sa learning and education, research, training, professional development, product promotion of Boholano cultural heritage that will also empower no, sa atong mga creative sectors, in the mga artists, mga magtutudlo in the arts, mga leaders, no, so that we can put development, our culture and heritage in the focus of the development planning ug efforts sa atong lalawigan ug apil sa mga researchers, no? So mao ni ang mga kauban sa atong pagmunga signing ang nagkalimtang nga sector together with Holy Name University. So we would like to thank once again HNU for this particular endeavor. So to everyone, pagpahingon man sa Cooperative Congress sa Talibon
Dagan kaayong salamat ug padayon sa ato pagpinabangay dili na to kalimitan on Sunday 8, 12 ang atong ikalimang anibersaryo sa dako nga trahedya sa atong lalawigan, which is also the day of prayer and thanksgiving, atong pag-ampo sa tanan nga mga simbahan, sa tanan nga mga kapilya, sa tanan nga mga faith-based groups and organizations in the province. Atong di-awhan o di-panunduman sa atong pag-ampo sa mga nasawit na itong mga victims of the 2013 earthquake, and our thanksgiving also prayers to the Lord Almighty for Bohol surmounting puros na to, pag-alsa na to sa kamugat sa mga trahedya o mga pagsulay na niyahi, and we come out also victorious in the sense that ang atong recovery at sa province sa pinabangay sa tanan kung pag-ugot yung pag-tuo sa atong labang makagagahan ng pag-ampo o sa pagkawiray sa kamot sa tanan ng Bulanon with the support of national government, the other governments all over the country and the world, kung ganato sa mga tabang sa pribadong sektor, nagabot kita sa karon nga ugna sa atong history sa province. We are fully recovered and we continue to seek for greater growth and development sa atong nagalitan sa buwan. So, daghang salamat ug enjoy the weekend. Okay, thank you very much, Governor. Sa imong kahon, no? Ito lang, special gamay kung na yung mga hingayong ng marag mawawa sa Governor tungkol kay siyang gingon, biyahe siya kadong parang sa Talibon. Okay, na atong Provincial Administrator, may gagapon sa iya po mga report ka muntaga. So, please welcome Provincial Administrator A. De Valerio. Good morning, sir. Good morning. Thank you, Tutsi. May buntag kanyang tanan at mga higala sa Bohol Media nga niya din sa ato Governor's Mansion o ang uban nag-uban ka na ito pinaagi sa ilang nagalay mga estasyon. May buntag usap sa ato mga listeners o mga viewers nga kanunay nag-uban ka na ito matag Biyernes din sa programa sa Kitaw ng Gobernador. Of course, nga lang sa ato mga kauban sa provincial government, nadamog ninyo si Governor Chato sa iyang mga report o mga kalihukan sulod ng Simanaha, as well as mga activities usab sa atong probinsya sa Bohol. And niya po nato karon atong guest si Attorney Eliseo Laparia, ang atong provincial election supervisor, para makahatag po siya o enlightenment nato no, sa mga activities sulod ng Simanaha tungkol sa sunod ng mga bulan in election period na nagsingapot. Sugod naman sa filing karon sa atong mga certificates of candidacy sa atong mga kandidato. But before tayo mo proceed, ito siya ito lang kasalamatan ang tanan ng mga naganay lungsod o mga institution na nag-imo sa mga activities o pinaagi sa ilang mga invitasyon nga sa atong governor o sa atong provincial government. Ang kalihukan niya itong mayaging Biyernes sama sa Kgob National High School na nag-turnover sa new Kgob building. Pasalamat o congratulations sa atong mga local officials sa lungsod sa Kgob. Ang CDP-PPM, Purok Power Movement na nagkakanda sa Medical of Dental Mission and Agri-Heat Caravan dito sa lungsod sa Kgob. Ang katigbian 5th Barangay Officials Day na itong atawang Sabado dito sa Katigbian Cultural Center. Congratulations. So itong pagtibaya diha sa atong mga kaisunan led by Mayor Virgilio Lorot. Ang atong kalihukan ito adlawng Miyerkules, again, Medical and Dental Mission at Agri-Heat Caravan dito sa lungsod sa Manilihan. Ang Bayawahan na Elementary School inauguration o pag-turnover sa duha ka classroom building. Niyatong kagahapon nga daw usap, ihimo ang mga kalihukan, unveiling of a cultural marker for Spanish colonial bridges sa lungsod sa Lila o sa lungsod sa Dibiao. And of course, karong adlaw doon ay activity pag-turnover sa Taytay Elementary School sa lungsod sa Duero, duha ka classroom building. At the same time, mga activity usab sa CDP-PPM sa Barangay Magsiha sa lungsod sa Palilihan. So thank you sa atong mga activities o sa mga local officials
mga local government units na nagpasiugan ini o sa mga national government agencies. Okay, that's it. We would like to give the floor or the microphone sa atong resource person karong taga aron paghatag sa unsay mga kalihukan po o mga pagpangandam sa COMELEC. No? So let us all welcome our provincial COMELEC election supervisor sa atong probinsya sa Bohol, Attorney Eliseo Rivaria. Attorney, may butang. Yes, sa atong provincial administrator, good morning PA, Februario, Tutsi, sa mga kaubanan sa atong Trimedia, kanang naminawan ng atong programa sa review, may buntang atong tanan. Nakaibalo naman tayo, nagsugod naghahapon ng atong activity no, sa filing ng certificate of candidacy. So far, naghahapon, ang nipay lang kung 40 city pa Kgob. Sa provincial level wala pa. Doon ay nipay 8 for mayor, dahil 4 ka 5 ka vice mayor, dahil doon ay 44 ka councilors. Gahapon ko so 5 p.m. yesterday. So karong adlaw antod sa sunod semana sa City, magpadayon tao kaning pandawat sa atong certificate of candidacy. Okay, thank you, Tony. So, wala talaga sa mga pangutanan na ito sa mga kabangang sa media. Pero na yung announcement no, ang civil service examination paper and pencil test pag-ibon karong Domingo. Kami na sa Tagpilaran. Wala na sa Sulpo. So, all examinees, applicants sa Tagpilaran mo ng atong civil service paper and pencil test karong Domingo. So, good luck po sa tanan ng exam. So, lahat sa mga... So, gamay na correction ni Governor Chato sa iyo na mention kanina, ang October 15 is a Monday, no? Dili adlaw Domingo. No? Gamay lang correction. Okay, sa mga pangutanan, alitaw na sa atong anchor station, si Mr. Nicholas Content, then sa delivery, si Fred at si Chico. Salamat tots. Good morning, PA. Good morning, Atene. May punta. Kabayan. Kuman sa akong interview ato gabi gabi sa akong programa 9-11. Dihay niya pasok pangutana kung saan ay kagmaon sa ID, ilubong na balang to, di na balang na magunahon to. Dawa ba may official congress statement ng kumilig nga ato na itong kalimtan no, sa sunod nga may tabo. Kaya magkaroon ako magkarumapot na ka-voters ID. Now for Administrator Damalerio, i-file na ba ka sir o kandidasin mo pagka-board member? Salamat. Yes, let na may kayo mo nang pagtanda karon para makahatag ka o sa tutubagan nila. Actually, musugod na kami o printing kay localize ng tani regional level na pag-print o pag-distribute ng voters ID. Ang resulta, wala pa naman matapos ang bidding sa bid sa machine na gamito na ito na pareha sa LTO bitaw nga automatic na lang diretso mo gawas ng mga pictures o ID mismo. Nigawas mo naman kung balaod sa national ID system. So nagpagawas o memorandum na isuspend ang operasyon na o aton lang yung ulato ng national ID kay madoble na ako ng ID. Anyway, na yung mga ID sa atong mga buhatan sa mga election officers, daghan-daghan pag ginawa, yun na pangkuhaan tod karon. Ngali, iwan siguro na rin ang tagiyahan or hindi sila interesado, kapot pa na pilang kalibo pa na daghan tuloy na siya. Galing lang, kaya katong nanginahanglan po siguro, maupo to sila yung lagi yung ID, walang ba, or wapalito sila ma-active. Ang kasagaran ng nanginahanglan na nila, kanang na yung mga transaksyon, especially kanang mo abroad. Pero matagaan na to siya o kanang murag certification, na registered voter siya. So, bayad lang sila o 75 pesos sa certification pay, na dawaton na naugod sa ilang gamitan na. Okay, thank you. Next question. Ano pa here? Sa to, kalimutan ko sa kanang. Paling kami paligid siya. Wala pa. Ang provincial slate sa DCCT pa no, katanda nga mo file. Pamitaas po na adlaw. Na naman, ma-reveal na to ang inyong governor daw. Sa governor, sa May konsumos, board. ang support
Thank you very much. Okay, sinong Fred and then si Chico. Salamat kayo, Tochi, PA, board member, may buntag. Buntag ng Fred. Board member na lagi. Buntag ng Okay, sa atong bisita, ato naman na-interview kagapon, si Attorney Eli Labaria. Ako muna si Attorney Eli Labaria. Pinaghaan ito mga elector nga wa diri sa atong lalawigan sa Bohol nga considered gyapon nga makabutar by mail ba na o unsa Attorney Eli. Yes, good morning, Fred. Kailan ka nakatawag ko manong, kung sukuro ba ka tawag ko manong? Buwan na ano na po inagtatay. Actually, natay data na nakuha during the last election. Ang kasagaraan ni narata sa 85% sa kanang registered voters na ito nga mubutar. So, na yung 15% na nga botogasan na sila nga nung mabubutar o banaganahe or wala ba na dire. Katong uban nga mga voters na ito nga parehani mga maestra na nag-serve during elections, maglisod na sila butar. Kaning mga PNP na ito, kaning uban nga mga importante nga mga trabahante sa gobyerno nga maglisod yun sila sa adlaw sa eleksyon. Doon natin gitawag ang absentee voting na before sa eleksyon magtakda ang pamilika na nabubutar sila daan. Pero local positions, hindi sila kabutar, national positions lang. So sa katong kabutaran ni mo, Fred, na kuhan, pila, mga 20% ang kuhan, 15 to 20% ang dili na tumakaw to sila during elections. Okay, kapasalig ng ganda, wala na yung reklamo sa itong counting machines kaya ang kamalag na may tagiya ka na, Le. Yes, kaning kuhan, mahibawaan siguro na ito ni karong pila ka adlaw. Anyway, nag-recount man ng Provincial Electoral Tribunal na ito. So makita din na diha o katong last election, kung i-count pag ito tinuod itong machine, kaya ilang nang imanumano karon sa tribunal, ay ilang kung ikumparar ang resulta sa machine. So makita na ito kung sagot ka tinuod ng machine, kung saan ba yun tinuod. Okay. Para kang provincial administrator, Valerio. Ikapasalig ba ka sa atong umabot nga administrasyon? Kinsay mo daw nga magpapilit po ang atong programa nga kita ng gobernador, ikaw giapoy mo na provincial administrator. siguro no Fred, mas maayo no ipadayon no kay mao man ni ang taytayan no agianan nga ang ato mga katawhan matag Biyernes o kasasusang semana magkapaminaw doon sa unsay mga kalihukan sa provincial government no. Nahimo naman ni siya nga regular nga activity din ang ato mga tao maka-update po sila no sa unsay mga development sa atong probinsya sa Bohol. So na-appeal man ni sa atuang matag Biyernes nga activity nga namo mga sakop sa Bohol media o kinsa ibang mga tao nga ganahan din o napoy mga bisita sa provincial government nga gusto po o paabot sa unsay ilang katuyuan din dunay higayon o dunay avenue no Fred. So I believe na this is something na a work po di padayon o whoever man ang mulingkod sa sulod ka administrasyon. Okay. Mahimo po na tingali PA o magamatag lang programa, kita ang atong bukal. Dubli na no Fred. Dubli na. O sama na ika-program na sa provincial government. Okay. Salamat kayo. Thank you. Tapabuto lang, no? Thank you, no, Fred. Alita ni Chito and then si Atul, may sabi. May buntag, una na may pangutan na si Atty. Labaria, no, at the church level. Nahibawan na you cannot decide on election cases at tumiginas taas. So for your information lang, for the information sa naminaw na ito karon, kining doon na yung mga dismissal order kita na di pa final, are they allowed to file their COCs or unya o doon na ko'y isang at nga information sa COMELEC na doon na ni dismissal proceedings. I mean, doon na dismissal
kining judgment, attorney? I mean, Yes, Chair, good morning. Ang desisyon naman sa mga decided cases naman sa Supreme Court na katong wala pag final judgment, no? Napay kulang yun sa due process, no? Wala pag na siya nabot sa endpoint. Bisan pa ako nagpriso, ganyan ang uban, makadagan paghihapon na sila. Ang unang aksipon ng ilang COC, basta kay kumpito na siya and sa yung face value. No? Lahi na po na ang kaning pagtratahan na po na, for example, doon na siya yung case, na yung na-file o disqualification case niya sa Kgob. Ang commission na yung decide na ipapadayon ba ng iyang certificate of candidacy. But as to sa first case yung makapile ba, ang tanan nga wala pa final decision na disqualified na siya in the first place, dawaton mo na mo nga kawan kandidato. okay, thank you. Administrator, Chet, Politika Manila, doon na yung question. Philippine Daily Inquirer, ABS-CBN News. Karon, ibas ko ng interested to run. So, maunay karon sa Philippine Daily Inquirer o sa ABS-CBN. Now, ang akong pangutangaan is kawanan kaning itabo din is Paul. Tungod kay ang yellow mo suporta sa red. O niya, ang red po di mo suporta sa yellow. So unsa may so on your side, how would you handle this kining board member? I mean, I'm sorry, administrator. Again, Chet, no, as far as sa una nimong ipotan about ang news, dili ko private o sa extend na anong mga balita, Chet, no? But kanang color mixture or kanang yellow yung suporta sa red, ang suporta sa yellow. As far as ang pundok padayon bulanon, it was very clear during our meeting na ito naging bulan o niya ito naging Domingo, wherein ang nagtiyong ang atong mga top officials o ang atong mga sakop sa pundok padayon bulanon at provincial level o sa municipal level. And i-agreehan niya itong autigong ang alliances, no, coming from different parties. Ang Pundok Padayong Bulanon is a group nga since 2010 gibug na hangtod karon nga nag-advocate o dala sa mga tigong usab sa mga katawhang Bulanon nga nagtuo nga pagpadayon sa lalawigan sa Bohol towards development or progress. Mao nay among tinguha no. Nadiha ako bang mga parties po na involved ikan sa NUP, nadiha ikan po sa part na ikan sa PDP, na ay LDP, na ay Lakas, na ay LP. And the same way po nga sa uban o sa pikas po ng grupo, na po mga alliances nila from NPC, na po from Nationalista Party, na ay from PDP po. No? So, nga mo lang siya nagikutuhan nga kaning kahupungan nga atong panguluhan ni Governor Edgar Chato ni Congressman Rapagos ni Congressman Atoria kanang pundok pa na yung Bulanon. Bibili nga maugya ko na ang sakyanan nga among gamiton. Although we belong to different parties, pero nagkaugyo na natin sinabot mi nga mauni ang sakto nga laka nga mong himuon towards the coming election. Okay. Second question, Administrator. Kumusta naman ang ban sa quarry? Ang ban sa quarry, I think the other day, it was already signed by Governor Chato, no? Katong 15 days, no, i-lift na ang suspension. After ang team, no, ang evaluation team headed by BEMO, nag-submit na no, sa ilang evaluation and assessment report. So, sa may resulta sa assessment report? Nakoy copy it, no, but wala na ko di dala karon. Nalay mga areas na kinahanglan i-tagaan o kaning mga findings pa, no, kasi ang i-mitigate nila on the part of the quality operators. But in general, waman mo yung mga major no, mga remarks na nakita na ito. There are only 4 quality sites no, na-identified kailangan tagaan sila o warning, especially on the compliance of
kaning pagsunod sa unsay angay takda from MGB on the part of demo po sa provincial government. So for the sake of the public, would we know the portfolio sites na giingon na? Yes, I can give you later. Chief, wala na lang. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Okay, thank you, Chito. Ulit ni Antoy. And then si Kevin, Pitan. Good morning, PA. Good morning, Morning, Toy. Tony Eli o sa Tuts. Ano na pipilan nga malihong ito sa papangutan na Tony Eli Labaria. Kung sa kuno'y pamahimong mahitabo ni mga barangay kapitan nga mo-file sila sa kitiko di kandidatura, mo resign ba kuno sila sa ilahang katungdanan? Kung nahon pa rin na pangutanan nimo, pero doon ay nawahis pagpaminaw, gusto siya masubli sa pagpangutanan niya nimo. Panahon sa Semana Santa, labi ng Biyernes Santo, sako pa man sa campaign period, niya doon yung mga politiko nga mo litok sa City Palabra sa ikapito ang pulong niya pinahilak-hilak po. Di ba ka kung illegal, di ba ka sila murang masupak sa panahon sa pagpapamapanya nila. Salamat. Yes, thank you, Toy. Karing kuan, ang atong campaign period, musugod na ni Biyernes Santo. So, bawal yun ang kampanya during that day, no? Kay di ako nag-start ng local campaign period, pero sa senatorial na campaign period, sunod na siya. So, kanang pag-appeal nato sa kuan, City Palabras, ato lang ang iyon po ng kuan, kahit isa ng mga politiko mag-appeal-appeal niya, ilang gamito ng aporong ilang kadayag, ilang kandidatura, no? Actually, wala maging violation siguro. Kaya ato maning kuhan sa itong pagtuo. No? Pagpagawas na ito sa itong pagtuo. Pero kung kilala na ang pangkampanya, bawal na siya. Kaya politiking na. Gigamit na ito ng kuhan, gigamit na ito ng sibar. Kapil sa pagpangkampanya. So, katong pangutaran mo ang mga barangay captain, no? Ang kuhan ng natuwa niya, itong ipasabot umayo natibin sa barangay captain sa tanan nga mo payo ka kandidatura kung elective ka dili na ka kinahanglan mo resign, no? Pagpadayon ka sa inyong katungdanan kayo pananglitan o daghan kayo barangay captain nga mo file mo vacuum ng mga offices nila o mo resign sila. So mapildi na sila pananglitan during the elections, makabalik gihapon na sila sa ilang tanang mga posisyon ng mga katungdanan. Lahi ang sistema sa kanang appointed. Nga once nung file kang certificate of candidacy, dili na ka kinahanglan nga mo resign. Automatic na siya nga i-resign na ka. So, wala na kaya kabato na di na kinahanglan magtudol pa ka o papel sa inyong head of office. Consider na ka sa resign sa pag-file din mo na. Isa mga casual. Ang casual employees na natay job order, natay plantilla, ang plantilla appeal na siya, pero ang job order dili. Ato kung klaro, kaning mga contractual, no? Doon naman tayo mga butang na ito sa ito, consultants. Ang basihan na ito, kung doon na ba participation ng civil service, appointment na ng consultants. So, wala employer-employee relation ang gobyerno, ang LGU ba kahawag ang iyang consultants dahil wala yung participation ng civil service sa iyang pagka-empleyado, wala, dili na siya ma-appeal sa ban. Okay. Pero related ba na kanang sponsor po sa radio o City Palabras ka politiko? Bawal telepona. Kanang media nga musulisit o kanang ikuan, kanang para sa City Palabras. Kanang bitaw i-mention bitaw nga kani isuportahan umaabot mayor o kani i-sponsoran ni mayor, bawal po na. Sa pagkakaroon na ang campaign period sa local, no? Gusto itong local kayo, may mga senatorial sa ito dali. Ato pa na sa March 29 man. So, wala activities nga ikan karoon. Pwede pa. Muna yung na ito nga, dilit na ng pwede, moral. Ang mga violations mungod na mahitabo from now until sa campaign period, no?
ato na multi effect letter o na doon na yung mobile o sa mga complaint pa kailan mo nga tawanan, i-violate na siya before that is a ground for disqualification. Pero kung yun nga bawal, pili na itong bawalan, pili na itong piliwaton pa pagkakaroon. Kana kita ito si Manso Ginduyog sa kalibutan Cristobal. Gana sa pagsaulog sa Semana Santa. Santo, unang adlaw na sa Kapil kayo. Kanang sa kuwan sa March sa 29, no? Kanang wika kayo, luwi pa na siya. Ako nga tanaw dili maayo na siya. Dili lang ko makakategorikal lahat nga bawal na siya. Kaya ako pasabot dili nga doon na mga mga cases nga i-file. At doon na mo bang sa opisina ako mo kandidat sa preliminary investigation. Wala na gray area mo rin kampanya o dili. So dito na makita niya sa mga ebidensya makita ang mga tibang-tibang. Ang period sa local May period. 29 niya, pero sa Tora. So, anto na kasi tayo sa buwan. Ako may nasyonal nga sponsor mo po sila. Ang nasyonal, sugod na sila o Pebrero, kaning mga senadors. So, Pebrero pa na, masugod na campaign period. Palitan nga kita sa kandidatos pagka-senador nga mo sponsor o City Palabras o ba? Okay na, o dili po yan. Lisod Tobago na yung kalutara. Kung mga kriteria sa sama ka mapuna. Ang kuha na siya, ang evidensyari mo na litinig, kung nanay mo complain na. So, actual gito siya, ibuhat. Kaya dili na ito makita o kuha. Dili na ito makita o katong ikuha na shotgun na itong balaw na lisod kayo. Okay, thank you. Tudong kita na, siya yung pangutara. Okay, sumpay ni sa isgutan nato sa kanabang eleksyon. Pero kini ako, alin ako mo isgut ng radio, isgutan naman ninyo. Unsa tayo pwede mahamtang natong silot sa mga politiko nga sayo kaayo ng lansang sa dagko punuan sa kahoy sa ilahang mga streamer. Dili mo ka na sinyalis sa pagpanamastamas sa kinayahan. Kisaya ngayon gukod na ato sa pagpanglansang sayo pa kayo ha. Ana mga tarpaulin sa mga dagko punuan sa kahoy. Yes na, Para ni Atty. Labaria ni. sa pagkakaroon ng linear ng kabawal nila no? Bisan na during election period, maka-action nila po na sila. Bisan nung diling election, bawal yung nalansakan ng kahoy. Kaya madawat mo na. No? So, wala pa mong pag-ibawal ang pangkampanya karon. O kato ng tawag ng pangkampanya, doble na ilang violation, pangkampanya sila sa'yo, hindi lang pag ibutang sa illegal na lugar. So, hindi kinamayo. Okay, Atty. Kini ni ang ganina nag-isgot o radio niya bawal. Pero pwede man tingalin na huwag bawal, pero kami magboto sa isulti na mo. O maingon may nga kinitawhana. Abusado ka kinitawhana, kay sayo pa kayo, huwag pa eleksyon na lansang na. Ayaw ning butari, pwede din na, tutaro na bayan na mo. Sa akong gingon ganiya, wala pag-ihimong violation mo sa inyong ipadayag sa inyong outfit, no? Kaya wala pa man magsugod ang campaign period. Ang kandidato mo, i-consider na siya as candidate pag-start sa campaign period. Kaning filing of COC for the purpose ni siya na masayo o printa na to ang ilang mga pangalan sa baluta. Kayo, mabot pa ni sulod to, hindi na mapas. Salamat. Okay, thank you. Si Felix, may puntahan, then si Dolo. Okay, Tony, may punta. May punta. So, sa ako pagsabot, Tony, no, kining greeting sa inline sa Lenten season, hindi nagpahaom ni sa kalibukan sa simbahan, na may standing agreement sa simbahan o sa gobyerno nga separation between the church and the state. Sa ito pa rin yung napagkakot ang gobyerno sa kalibukan sa simbahan. O simbahan po rin ang kalibukan sa gobyerno. Tama na siya. Dili kita ka bawal sa tao kung sa iya buhaton sa iya pagtuo, no? Kung nag-iingon nato sa balawon nga natay right to believe, natay right not to believe. So, ganahan ka na muna yung pagpadayan sa iyong pagtuo, lisod kayo nato na hukuman nga nakapanya man na sa'yo, kaya lakilak tayo sa cross. So, ang simbahan na mingon nga pwede na ang gobyerno wala katulad nga mingon nga bawal na siya. Okay, siyempre, ipahaon ko na sa kalibukan
gikan sa Semana Santa. Okay, ato pangutan nato ni. Kini bang uso sa substitution? Abi mo kung basketball game para na sa substitution. Apil mo din puning kumilik mo alaw mag substitution. So kanang implied nga substitution nga muna magituyo nga naay palansarong lain niya pagaman musulti na siya daan nga mo substitute siya. Hindi mo pa ni discourage sa kumilik o di-encourage pa sa kumilik? Kani pangutanahan ni Lex kuha ni sa Lex kaning politics mo na ito nasabtan mong ni doon na ni mga estratehiya no nga sa ilang gusto buhaton sa ilang mga partido sa ilang mga kandidatura itagaan o gamay nga higayon ang mga nag-file o katong wapag yung ka-decide nga mo-file sa ilang COC o wala pa nila na kompleto ilang alliances o ilang mga parties o coalition nga nagikan sa pagkahuman sa atong filing karong 17 natin sa November 29 napa sila yung gamay nga panahon nga mausog nila ilang desisyon kaya na may uban nga naka-decide karon dahil pagkahumamay pa yung pumapile ay no? Murag sa iyo itong ibuhat so muna yung mga hinungdan nga nabitagaan pagpanahon sa substitution Ano na itong implied? Kaya natuyoon ba? O kaya nagawa tuyo pero yes, apil man na sa strategy po na nila sa ilang mga sa ilang kasabutan sa ilang mga kauban ilang mga partido. Salamat. Thank you. Next, si Kagawa Dulo. And then si Dave Alvarado. Salamat sa Dutch. May batag ito na nagatag attorney, ari pangutana na ni Attorney Labaria kay yan may pangutana ni Bro Felix nga substitution nila Lord. Panalitan Lord o ako kita mo kandidato ko Vice Mayor o niya na-change ako muna-una ba? O naka-file na ko karon o niya pag date sa mo kuana kining substitution na ni nausob ako muna-una doon ba mo dagan na lang ko konsihal magbaylo ni sa ni Pailo konsihal na siya na po'y Vice Mayor sa may kuana nito sa may balaod na Yes, pwede ng buhaton nandun sa November 29, no? Basta pareha mong partido, dahil i-withdraw na ninyo yung certificate of candidacy ng opposition. Kaya substitution, meaning nga na, ibakante na sa opposition. Substitute na nuglain. So, i-withdraw sa ng mga certificate of candidacy sa opposition. Pero kinahanglan na pareha ang partido. Kaya di naman masubstitute o independent. So, mo-withdraw ka niya, mo-substitute kag Vice Mayor niya, di mo withdraw tong Vice Mayor, wala kay posisyon. Di ba piling doon kabok ang kuhan niya. Ato din ibalo mga manubra ang kuhan, manubra ni una, for example, walong ni kagawad sa lungsod, Mayor, usara ka slot, Vice Mayor, usa. Pinalitan sa walong ka kandidato sa kagawad, mahimong siyam ng punang ni file niya authorized na ng signatory na mahimong na silang independent na May palit na doon. oo, zero na sila so unang substitution klaro na kay basig manubra nga ng ilang substitutan niya independent na sila tanan. Okay. Okay nga, nelas ni PA. Bago na itong warning PA, si Chief Inspector Tolabing, sa may invitation na ito ni PA nga bago na itong warning. Kunya, ikaduha sa PA, update atong tagging bitaw PA, kaya naghan tayo ang malabi na ito mga drivers nga nadakpan, ilang lisensya karon na pa natanggong diha sa buwatan sa itong LTO Tagbilaran. Update lang PA, thank you. Kalapot sa tagging dong, madayon lang na, no, bumahapag na ang LTO. As promised by Regional Director Kaindik no, sa guidelines. Until walay guidelines na ito, dili na kadayon. Sa may atong basis no, sa may implementing kaning policy or kaning procedure na ito, wala tayo pagkasundo ng ikan sa LTO, which dunay mandate no, sa pag-regulate sa tanang four-wheel vehicle. And then, second, kalapot sa bago na itong jail warden, no, si Richard Tulabi. Sa iyang pag-courtesy call ni Governor Chato, o nagka-istorya po he was already given a directive of the governor
i-exercise ang mandate no, sa ilahang jail management under the BGMP, and then sundon no kung say ngayon mga procedures in terms of pag-check no, sa mga ginadili dihang musul sa ato ang Bohol District Jail o angay pa no, nga sundon in terms of unsay mga existing policy na diha. Kung may nabago nga policy diha to no. Only lang ihuktan pag galing pag maayo no, ato management diha under the BGMP or the Bureau of Jail Management and Penology. So may promise po siya na sa pag-turnover nila o sa pag-exit po ni Warden Montejo, ipadayon niya no, unsay mga gihimo ni Warden Montejo diha sa ato Bohol District Jail. Okay, thank you, Dom. Alita ni Dave Alvarado. Si Peña. Good morning, PA and Morning, Dave. I have two questions. First for Atty. Labaria. Sir, pwede ba makapangayo o important dates to remember ang atong katauhan ilabi na kaning pagpadulong na like kanusa ang gun ban, liquor ban o start of campaign period para sa kailan sa atong publiko and also to PA as kanusa or doon na ba tayo updates na itong demolition na ito sa Panglao o nahimo naman o nahimo na lang ang mga private at least duwat na ito na demolish na sila mga silang kagulinong mga violation. Yes, thank you. Ang atong kuan na naman takon sa filing of certificate of candidacy, ang next activity na to is kaning election registration board hearing, no? Once nga mo man karon nga November 25, ma-finalize na ang atong listahan sa voters, no? Final listing na sa voters. Approve, i-posting na nato dahil na pwede na makapangayo ang concerned na parties na o kinanglanon na nila. So, ang substitution, tama na sa November 29, no? Itong gusto mag-substitute ng mga partido, mga kandidato ng mga partido. Then, sa January 13, yan masugod ang atong election period. Sayo-sayo karon ang election period. Hantod sa June 12. So, Domingo ng January 13, dire masugod itong ganban. No? Ganban, katong transfer and movements of civil service employees. So, sa atong mga local government, doon na tayo mga movements, transfer, water na ito before January. No? So, katong doon na yung mga security personnel na i-detail ang PNP or ang RP baka sa itong mga government officials, i-recall na sila tanan during sa pag-start sa election period. So, pagka February 7 i-finalize sa election registration board kanang posted na listahan, i-approve na siya sa final ng muna rin na sila mga kabutan. Then, sa February 12, testing of certified list of February 12 campaign period sa February 12 campaign period sa national level ng mga senador. Then March 29 itong campaign period sa local level. So tiniyan ni musod ning itong mga bana to sa construction, hiring of new employees, promotion, itong mga public works ba na ito diyan yung musulod sa pagsugod sa March 29, Domingo, ang fairness man. So, pagkauman aring napita sa Marso, mag-training ta sa itong boards of election na inspectors, dayon by April, no? April 13, manghatag namin ng voters information sheet na listahan kung sa itong mga kandidato
pagkudapod sa mga registered voters. So, April 22, mag-testing ta sa atong mga vote counting machines. Magposta na o unsa gyud specific date dili mo ginatong actual nga moingon sila diri sa papel nga kanang adlaw nga musibo ginaproduce na data. So diri na tadapit sa kuan ang daghang activity na to diri na dapit sa Abril. Doon na kaning voting by local absentee voting April 29, 30 o May 1. So, I think mapilang ka local absentee ng media kan siguro. Kung kato interested nga mo apil sa local absentee. Kayo niya, may pinaka-importante sa ipunta na rin sa kaning May 6 to May 10. Dari ang testing and sealing sa kanang vote counting machines na to. If you remember last election, itong testingan ng mga machine, so invited the public nga mo participate na. Kaya for every vote counting machines, murag may napulong ka sample ballots nga itong ipakaon ang public mismo nga i-participate mo yung mga na sila pa yung ihap kana resulta sa machine o kana manual count o magsibo ka na. So from then on, magulat na lang ta hangtod sa election day. Then ang pagkahuman sa election day, ang pinaka-importante niya mo pahinta sa itong kanang susi. Certificate of Contribution and Expenditures kay ipapailan nagsugod sa Comelec kung kaso katong wala naka-submit o katong nanubra expenditures. So, itong ginawa o pag-agabang susi, ayaw, hindi nyo pa-surprise sa katang allowable limit doon na may ipapailan na kaso katong nanubra expenses. Ilan naman ron? Mura gyapon sa ay tagsing ko na depende sa ay partido ba o wala ko. Okay, anyway, ito yung ma-download mo tila yung schedule sa Comelec website. Tapos mga... So, atong yun lang po, kung gustong makakita ng calendar of activities, ma-download ni nato tanan sa Comelec website, including COC, mga annexes diha, o ubang mga information, i-update na nila permit, including kaning i-file siguro sa certified list sa voter candidates, i-post na nila pagkahuman o para makita na tanan. Okay, thank you. CPA, isa second question regarding sa demolition. Kaning demolition sa Panglao nga issue, murag nahog na nga recycle na nga balik-balik na issue, no? But I think this coming election will determine the type of leaders na nga pilion diya sa lungsod sa Panglao. Ug na kanon pa ni siya, murag gigisa na ni, gibay price na ni, murag gihimo na ni ampaw ni isyuha. Sigurado na. Nantil karon, hantod karon, pabilin gihapon ni nga lutaw, when nahitabo. And I think ang lungsod sa Panglao dili lang titanaw nga kani isyuha may mo determine sa unsang type of development may tabo sa lungsod sa Panglao because importante ang local governance bibiha nga naa ang growth, no? Ang dakong growth development sa lalawigan sa Bohol is concentrated sa Panglao Island. So I hope mahimo ni siyang kaning leksyon o agianan ng mga tao, especially the private sector sa lungsod sa Panglao. Tanaw ko sa kalidir nga ilang gituhan nga maka-exercise o maka-carry sa mandate na angay exercise sa usa ka local chief executive. No? Bisan pa kung saan nato na ipagbali-bali ng isyuha, this is to me, there is a failure on the part of the local government to execute. No? Saan sa angay execute. Bisag saan pa nato og pagbalik-balik ng issue ng lain-lain issue, lain-lain pangutana, lain-lain tubag on the local government. So, again, nahibawan natin yung mga tao po diha sa lungsod sa Panglao. Ang nabitan ang bulan ini o kung sa'y naka-delay. No? So, klaro man ang mandate. No? Ibisita ganit sa usa ka dakong opisyal sa DNR. Klaro ang mga violation. Ipadana po ang mga notice of violation. But as far as nga dili ma-implemented,
I think klaro po na ito ang rason. No? Di man dali bulok ang mga tao na di ka mo-analyze o kung sa tinuod na rason. But there are a lot of issues sa lungsod sa Panglao na dili lang kani usa lang ni. Because once the Panglao Airport will be operational, daghan mo contribute na sa iyang growth. No? So ang traffic management will be an issue na dapat pangandaman. Ang wastewater management o ang solid waste management na I don't know ang carrying capacity po sa atong mga garbage truck. I heard only 2 or 3 ra ka garbage truck ang naadiha. I hope na giandaman na nila nga nagkadaghan ang mga hotel and resorts diha karon nagipahilo na fire truck ang nadugan way amoy fire truck na operational karon sa lungsod sa Panglao. I hope kanang this is a matter of public safety no kinahanglan tutukan na nila na event o dunay mahitabo no so and many other things no I consider. So I hope that this is something mahimong ma-appeal sa mga basihanan sa mga desisyon sa atong mga kaisunan sa lungsod sa Panglao. Kalapot niya. Walang talinaw ito ba? Okay, thank you. Si Ven, Rigo, and then si Bailey, and then we will have the second round. Chito, and then last question si Lito. Atty. Labaria, may punta sir. Yes, good morning. Ako, kay ko mag-uol aning mga kandidatong mo sponsor, bisa pagputo nila sponsor ng Dandang City Platas. Kaya sa kultura sa itong politika sa nasod, isa ikaw pa'y mubat-bat sa tanang katapusan dito kapungos Ginoo. Kung sa adlaw sa eleksyon, wakay kwarta, ikay lansang sa pagbutan ko. Hari ko sa drug test, ato ne? Drug test ka lang, nag-require. Tingin. Wala bit kay remember before do not require daghan ang ipalag nga nanong i-apil-apil ng drug test sa COC nga ipangayo ng COC ramang puna o na nanong ipataban ng drug test so kahit sila kuha na natin o siguro or junction baka kuha na itangtang na gina siya ng procedure no? So dili na nato mabuhat sa kanang administrative level dapat doon lang ibalangod na i-implement kung gusto mong galing i-drug test ng tanang kandidato gaman binabalangod sa Kongreso. Okay, thank you. Ben, nalita ni Philip. And then, dapat tayo mga tempo pa sa second round si Chito. And then, last question, first station, si Tito. Good morning, Attorney. Kunya ako muna si P.E. Valerio. Ako lang sa una-unahon pagpangutanan ninyo mo, P.E. Basta mo katambak, tambong. Kisang yun nag-indisyon ini or set nationwide program kining malasakit. Kakaroon inugurahan karon sa provincial hospital. Kunya, ipalapat ko na, Attorney, ang kanang niingon o your office does not entertain any pre-election protest. Marabagdaghan ang mga kasabot ang pinako ni ini. You do not question any protest before the election except ang papilis whether they are in order sa pag-file sa mga kandidato sa imong opisina. Ang pre-election protest, you ignore it at all time. Palapti ko nun ni Atty. Okay, una-una ko no, ang una ko na kalapot sa Malasakit Center. Usali ka program sa national government. I think ang buhatan sa Office of the President ang nag-organize o nag-hulmani ni mo ang program. Kung nasayran mo rin sa atong Galiares, sa atong Sinisino Galiares Hospital. So, ang ako pagsabutan mura ni sa Social Services Program na naghatag og pagtagan mo sa mga panginahanglan sa atong mga katawan. Muna yung akong nasabtan I think ilan nag-establish not only in Bohol but even sa awang mga areas, lahi mga probinsya o lahi mga dapit. Din nag-anchor din on health services, social services sa atong mga katawan. Thank you. Okay, thank you. Second round na si Chito. And then, dapat. Kasi bago ng pangutan ni PD. Kaning nga pre-election protest, mga doon ay protest ani
sa kayo ng ipungutan no. Arita sa kaning registration of voters, pili mo prosesahan mo ng botante o kanang applicant para dili siya maka file sa iyang kanang tawag registration. Sana siya sa mga activity na to. Tabo na dili ang committee ko decide na election registration board. Now, kaning ko bang mga protesta bahit sa mga pag-file ng COC siguro kung muna ipasabot na to ang ibang protestahan nato ng tawana kay dili na siya kwalipikado, pili na natong buhaton kung doon ay valid reason dayon. Ang tanan nga atong buhaton nga mo protesta ta dili pili na ato na isulti gaman gina nato kanang rated nga protest notaryado gina siya kay dili nato entertain lang ng sa social media kanang mga istorya kay wala man tayo legal basis na basta kita may makihayan na nagato ng aksyonan. So ang tanan ng mga activity nato karon pre-election man daghan ng mga preparation gibuhat nato paglitan sa Picos, akan nga itong bise, konting masin, kagkamang protesta ng ipangbuhatan na dili dihatag ng uban ng mga data na, mga programs, dili ipakita, o kung saan na nasulod na, dili ba na magbinuang yung masina. So, apel na sa mga kanang protest na ipangbuhat sa mga concerned groups. No? So, sa tanang level sa itong activities, naging mo protesta na, dili ba na ito masatisfy tanan. Ugali lang kay kanang dili maaksyonan na wala mo sunod sa atong procedure. Kinahanglan na atong paluon ang due process. So dunay protesta kinahanglan na written form pagkatapos notaryado din na siya. Pero maaksyonan na sa tawag form. Okay, thank you. Si Chico? And then last si Yurito. Ang apel sa Pablo na pagkatan. Ito na labarilya. Ito na klarohon. Ang filing of COC is 11, 12, 15, 16, 17. Yes, that, okay, so why 13, 14? Wala sa Sabado o Domingo, wala okay. Sa naibawat sa atong naminaw karon 11, 12, 15, 16, 17. Yes. Okay. So number 2, kini bitang substitution dili naman ni sa November last day 29. Oh yes. Okay. Pwede kini ka mo substitute midday of the elections o na mamatay basta para sa mga apelido, di ba? Yes, pwede na siya. Okay, so manani kung klarohan o existing ko ba ng inyong resolution na midday of elections na mamatay, doon mo withdraw or tan ba og decision sa korte nga with finality, then he withdraws, then pakapile ka midday of the election as long as you have the same surnames. Yes, kuha na siya. Existing na gihapon nga balaod. Ang diferensya kaning substitution hantod sa 29 sa November, bisag sa pwede. Okay. Pero after sa November 30, pataas na pa doon sa May sa election day, kinahanglan palihag apelido kay nakaprinta naman na sa baluta. Pero napayo sa, kinahanglan nakaparehag sila partido. Okay. Oo, kung ang bakante, Nationalista Party, yan ay kaparehang apelido niya, yung Daily Party member, kinanglan niya sa ito para yung Coral dito, taga-aglag kuna. So, dili may mag-asawa? Urbana ba? Urbana? Pakuralo nila, taga-aglag kuna. Okay. So, kinanglan kuralo na? Oo, kay kuwan lang. Kinanglan naman nga pareha sila ang partido. Ang kuwan naman namin, ang iabot niya sa May sa election day, ay kaso, utang na ito sa provincial level, si Bako na yung mahitabo sa provincial candidate niya, ito nga sa Ubay. No? Alas 10 sa buntag, ari mo file sa Tagbilaran layo, nakayabili na niya mahatol dito rato sa Ubay na niya file. Kaya mag-gamapakag kuna, mag-gamapakag COC, panutaryohan pa niyo mo, travel makagawang ka oras. Pag-abot ni mo dali, alas 12, nawala na. So, kanang mga substitution na for emergency purposes na. Okay, so ako na nag-klaro. So, doon na naman tayo latest, magpabilin ko maghihapon tong 25% shading nga karon gikanalisa na ang kaso ni Robredo ni Marcos. Wala pa ay kuan kaning nawantay pagawas unya na nga manual sa kanang sa pag appreciate niya ng mga kuan baluta no number sa aon sa pag-sheet o sa katakuha ang percentage na nagihatag nila.
actually very sensitive ng atong vote counting machine. Ang gihatag sa last election is 50%. At least, may gingon nila nga basahon. Pero actually, kanang atong machine, bisang kamay na yung matulukan niya basahon na siya. Sa kasensitive na. Ipaklaro lang itong ipa 50% kay sa inani ng mga hitabo. Base doon niya, huwag din na ito maklaro during recount ba, kaya may-erase na ito siya o mabasa o whatever nga isunod na ito sa itong ballot box o transport na down. Nga nakapag-imabilin dito nga ebidensya, nag-ibutaran ito siya. Ba't ka nang ngayon nga 25%, 50%, mabasa ng picos na kanang abisem na ito, sensitive kayo na siya. So all the machines din sa Bohol are reconfigured to read 50 or 25. Hindi pa na ito masulti ron, kay ilan pa mag-configure ng kuha na scanner sa kanang bisems na ito. But atong mahibawan yun na, bisan pa 10% ng nasulat ni mo sa basahon, yan po na siya. Machine. Oo, sa shading. Okay. So, kabahin niya sa BGAP, no? Matod pa niyo mo, may bagong policy na nausap. Ang nahibaw mata na ang operation karon sa drogas at ito din naman sukat sa mga bilangkuhan tungkol aning cellphone. So, kining cellphone, matod pa nila, pasod sa BGAP sa bill. So, padayon niya po, di ganit nila masakpan ng cellphone, unsa pa ka nang siya po, na pisa-pisa na lang. So, unsa may inyong mga additional security measures na di ka pagkasunod ng cellphone. Number 2 is usapon sa gisugyot nga one of the reasons nga nung ang drug trade is thriving inside the kaning mga bilangguan tungod kay doon ay kwarta ang pinag-reason, they're entitled to 1,000 pesos a week. So, di ba ninyo na makonsider nga instead of giving them cash, doon na nga muna o chip pa o casino pa o chip pa na to avoid kining the temptation na doon na sila yung cash, makapalitan siya. Buo mo na, thriving ang negosyo because there's a buyer and there's a seller. So, muna yung akong pautan na Again, Chair, considering that our jail is under the supervision and management of the Bureau of Jail and Management, which is a national government agency, we leave it to them to perform kung unsay ginarelate no diha. We support them kung unsay ang support nga ilang ipangayo in terms of logistics, personnel, no? But the overall supervision is not within the provincial government. Therefore, ang primary responsibility na in terms of pag-perform kung unsay ang i-execute ng security measures is kung unsay ilang jail management operations manual na gisunod, mao na ilang i-execute. Only lang, ang mga klaro ni Governor Chato, kinahanglan, pahuktan pa ang security, especially sa ang searching o ang ilahang visibility, no? Mao nga nadugang tadaha o job orders kay kinahanglan nila o dugang kay pila naman ang tagagikan sa bureau ang mga 20 city 28 naman dili kabuok no ang gikan sa buhatan sa Region 7 nga deploy diha. So in terms of overall management ug do naman gani usab sa mga palisiya, their directive comes from the regional office of the BGMP and not from the office of the governor. We only support them sa unsay support nga kinahanglan nila. But in terms of dunay reforms na ilahang institute, kana gikan sa directive nila, check to gikan sa ilang BGMP. Okay. I'm aware of that, but Kgob and provincial government is hands-on on everything. So, Yes, sir. we hope that kining among ipaabot nimo would also go to the jail officials. Yeah, that is why ako willing to require siya check, no? Na every time mag-ibibim ang warden yun na siya, no? To give us a report and update. And even doon ay mga ginagmay mga panghitabo, no? Or di na tamuhat o dagkong mga panghitabo sa jail. Mo-inform siya dayon, no? Nahimo na siya ng protocol na mo. Katong gihimo nga during ni Warden Montejo nga frequent nga greyhound, no? Coordinated to with PNP o ubang mga law enforcement units. Those are measures na among i-suportahan in terms of jail management, no? And operation. Kayo kung sila po, nahibaw sa capability nila na kulang yun, mo na nga itong itabangan, no? The part of the provincial government.
Okay. Thank Dito. you. Dito kay... So, one question next and the last question si Lito. Okay. One question lang. Usa lang sa clarification no, katong kanina ang kandidato nga musulti sa kapulong sa City Palabras. O kini kandidato nga ingnon nang muduyog sa kalihukan sa Semana Santa. Unsa man na bawal ba na siya o kini? Bawal na, bawal. Murag hindi na ito mabawalan ng simbahan na So kaning kaduha, kaning media na kaning media na mo interview sa politiko o niya mo iskot sa pangalan, niya dili mo ingon nga butugay, okay ba na siya? Hindi na kuha na ito, no, kayang kapit period no, na ito, nagsugod pa na sa Marso. So, may mga programa na para sa mga local media na ito, sa kay media kita. So, panalitan na yung mga issues na gamito nyo against another candidate. Tagaan ko nyo chance kung kikas ng tubag. Hindi lang po nyo kulatao ng mga listan. Last question, balik sa Anchor Station. Dito. Yes. Attorney Labaria, si Police Director General Bayarte, ningon nga as this early natin mga almost 8,000 barangay, wala kilikitan na election ng spot. Naguna niya ang RMM, ang Central Visayas po'y katulong. Sa Central Visayas, ang puhon na pinbahinig, consider mo silang assessment, katong mga areas nga doon na ipamatay ng mga mayors, vice mayor, etc. etc. Now, as this early na nabatay ni or unya na ni inigsugod as yung nanimo sa mga control sa PNP, kumilik ang nilang PNP at the time. Yes, ang wala man ni mawala ni kuha na ni assessment, no? Pero ongoing na siya, kaya enforcement na pag-ibang munda. Kaya aside sa criminality, dagan pang mga factors na bitanawa na dili lang ang PNP o ang EEP, ang ubang mga intelligence groups na to, na doon na po na sila ipagalingon nilang assessment. Ugaling lang, gawas na ng issue natin during election period kay ang tanang law enforcement ma-under sa pagaling. So, diyan na mo mapagawas o kasa na kita ang area sa spots. No? So, kinahanglan ni siya mong validisyon, dili lang sa usa ka agency, kundi ang council mismo may magsabot na kaning lugar i-declare mo natin yung hotspots o dili o sa basis. So, doon na yung mga criteria na kinahanglan masunod. Katong yung ulit nga number 3 ang Central Visayas, sa buong dili kayo daghan sa hotspots. Ang daghan na tunga sa Negros o sa Cebu. Kaya ka ng Cebu nga area, lubot yun na sa una pang na istorya na, kanang Negros, pero tindagan na yung PIA. So, pila ka-prone na diyan sa People's Army, o hindi na sila magsinabot, mabugot yun ang mga areas nila diyan. Okay, last na lang for Provincial Administrator Board Member Damalerio. Update na lang na Oktubre naman, tungatungan at hapit. Unsa ba yung message from DOTR pa sa airport? Madayot na ka Oktubre? Diyan mas sila official nga statement, no? I think i-post magaling sa lang website. So, karang na itong maton kung sa ilahang pamahayan, no? So, galing, yan naman na nila mga DOTR officials. So, muna yung muhang na-istoryahan po, even si Governor Chato, yan siya magkuhan siya o official announcement or pronouncement coming from DOTR. Okay, thank you. PA, mo final statement sa direction. Thank you, Tutsi and Attorney Eli Labaria sa imong panahon karon. Thank you sa atong ilan sa buong media sa inyong pagani o hantod sa sunod Biyernes. Dili sa atong tulumanon, salamat sa atong kawat sa provincial government, of course, sa Governor Chato. Maayong buntag na tanan. Thank you sa atong pagani sa atong programa. Okay, thank you very much. Good luck sa mga examinees, civil service.